Gawing balanse ang bawat enerhiya sa inyong tahanan sa inyong buhay. Maswerteng araw mga Frenny. Claim it! Swerte ako, swerte ako, swerte ako. Papasukin ng swerte sa ating buhay at gawing masigla ang bawat araw. Ang ating aralin ngayon ay patungkol kung paano ba balansehin ang mga elemento sa inyong tahanan sa inyong buhay. Principles of Feng Shui. Lahat naman talaga ng sobra ay masama. Alam naman natin lahat yan mga Frenny. Kung hindi mo alam balansehin ang bawat bagay na nasa paligid mo, hindi mo makukuha ang gusto mong resulta. Lalo na when it comes to success, money, and luck, and when it comes to pampaswerte at mga pamahiin. Sa Feng Shui ay may 5 elemento na kahit hindi ka napapaloob sa elementong ito, ay kailangan mo pa din balansehin ang bawat enerhiyang ibinibigay ng bawat element. Para mas maintindihan nyo, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kung ikaw ay fire element, powerful color sa'yo ay red. At once na in-apply mo na yon sa iyong araw-araw na ginagawa, like using red wallet, maaaring mapapansin mo na para bang kontra sa'yo ang red wallet. Imbis na makasave ka mas lumalakas ang power nito at mas nakakagastos ka ng sobra. Kaway-kaway sa mga ganyan. Red color is very powerful mga Frenny. Tandaan nyo yan, okay? Lalo na kung fire element ka at hindi mo alam kontrolin at gawan ng Feng Shui cure ang iyong color na red. So going back sa ating example, kaya nagkakaganon na parang malakas ang enerhiya sa'yo ng red wallet dahil nga ikaw ay fire. Mas nadadagdagan mo or sumusobra ka na sa fire element, so dapat balance lang. Like instead gumamit ka ng red, pwede ang green na wallet which is wood or blue as water element. Itong halimbawa na ito mga Frenny ay applicable sa lahat if ever na na-encounter nyo ang ganitong situation. Wood, fire, earth, metal, and water. Ito ay ang mga elements sa Feng Shui. Kung ikaw ay wood element, huwag ka na masyadong gumamit ng wood element as enhancer mo or booster mo. Unless kung okay sa'yo or kulang ang enerhiya mo or energy mo, pwedeng-pwede. But hindi parati magiging ganon, okay? Ganon din sa ibang element, gaya ng example ko kanina, ang fire, water, metal, earth, kailangan balanse ang lahat. Uses of elements. Wood element, ito ay para sa growth and development sa tahanan, projects, and creativity. Ang fire element naman, status mo sa buhay, profession mo, authority, leadership. Ang earth element naman ay for stability, braveness, and strength. Metal element naman is for decisions, focus, thoughts, or thinking. Water element, sumisimbolo sa emosyon ng buong kabahayan kung papaano ka mag-react sa bawat bagay o di naman kaya ay ang iyong pag-uugali. Paano kapag hindi balanse ang bawat element sa bahay? Gaya ng example ko kanina na fire element na pwedeng mangyari, ganun din naman kapag kulang ang element sa inyong tahanan, vice versa, meaning to say, sobra at kulang equals bad Feng Shui. Pag kulang ka ng wood element sa iyong buhay or sa iyong tahanan, maaring makaramdam ka ng pagka-stuck sa isang bagay o situation. Maaring hindi ka makamove on or makamove forward sa situation ng kasalukuyan. Stuck energy equals negative vibes. Yan ang isang cause ng kulang sa wood element. Hindi ka nagiging creative or walang development sa buhay mo. Lack of fire element. Pag ito naman ang kulang, yung social relationship mo sa isang tao or sa ibang tao ang naaapektuhan, trabaho at negosyo. Lack of earth element. Ito ay may kinalaman sa pera at kabuhayan. Ito madalas ang naaapektuhan sa tahanan at sa iyo. Lack of metal element. Pabago-bagong desisyon o plano mo sa buhay ang dulot nito. Ito ay ilan lamang sa maaaring maging resulta ng hindi balanse na elemento sa inyong tahanan at sa iyong buhay. Kaya maigi kung balansehin lahat, kaya nga ipinapayo ko din na ang pagiging minimalist living ay makakatulong at nakakatulong para mas maging balanse ang bawat enerhiya na nasa inyong tahanan. In general, anumang element meron ka, dapat huwag na huwag mong hahayaan na mawalan ka ng wood element.
Lagi kong sinasabi sa inyo yan, hindi ako nagkulang ng paalala mga Frenny. Wood element stands for productivity and money to flow smoothly. Yan ang ginagawa ng wood element. Tandaan na ito ay gabay lamang, ang pagdarasal at taimtim na panalangin ang siyang mabisang sandata sa lahat. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte-swerte. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig. Ingat!